Maraming tao ang natatakot magtanong sa sarili ng isang simpleng tanong. Gusto ko siya, pero gusto rin kaya niya ako. Madalas, nauuna tayong matakot sa sagot, kaya pinipili na lang nating manahimik kahit minsan halata na. Pero minsan, kailangan lang natin ng kaunting linaw. Mga senyales na totoo, hindi haka-haka. Kaya sa pagkakataong ito, pag-usapan natin kung paano mo malalaman kung gusto ka rin ng crush mo. Hindi base sa assuming, kundi sa mga bagay na talagang nagpapakita ng nararamdaman niya. Kapag gusto ka ng isang tao, makikita mo yon sa paraan niyang makitungo sa'yo. Minsan, hindi niya kailangang magsabi ng may gusto ako sa'yo para maramdaman mo. Nakikita mo na lang sa kilos, sa tingin, sa effort na ginagawa niya. At kung marunong kang magmasid, malalaman mo rin kung alin ang totoo at alin ang palabas lang. Makikita mo ito sa interest niya sa'yo bilang ikaw. Hindi lang sa panlabas, kundi sa kung sino ka talaga. Ang taong may gusto sa'yo ay laging may interest na makilala ka ng mas malalim. Tatanungin ka niya tungkol sa mga bagay na gusto mo, kung ano ang nagpapasaya sa'yo, kung paano ka mag-isip, at kung ano ang mga pangarap mo sa buhay. Hindi ito dahil sa simpleng curiosity lang, kundi dahil gusto ka niyang maintindihan. Mapapansin mo rin kung paano siya makinig. Ang taong may gusto sa'yo ay hindi lang basta nakikinig para sumagot, nakikinig siya para mas maintindihan ka. Tinatandaan niya ang mga maliliit na detalye na sinasabi mo kahit akala mo walang halaga. Minsan mababanggit niya sa susunod na pag-uusap ninyo at doon mo marirealize, naaalala pa pala niya. Ang ganitong klase ng atensyon ay hindi madalas ibinibigay ng tao sa kahit sino lang. Sa panahon ngayon na halos lahat busy at may sariling mundo, kapag may taong naglalaan ng oras para sa'yo, ibig sabihin, may halaga ka sa kanya. Hindi yan basta simpleng kabaitan, dahil ang oras ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na pwedeng ibigay ng isang tao. Ibinibigay natin ang oras natin sa mga taong gusto nating makasama, sa mga taong gusto nating mapalapit sa atin. Makikita mo rin ito sa kilos at mga tingin niya. May mga bagay na hindi kailangang sabihin, pero ramdam mo sa paraan ng pagtrato niya sa'yo. Kapag madalas siyang nakatingin, kapag laging may ngiti tuwing nagtatagpo ang mga mata ninyo, o kapag nagiging tahimik siya bigla, kapag nandyan ka, may ibig sabihin yan, ang mga mata ay madalas na mas tapat kaysa sa bibig. Kahit pilitin niyang itago, lumalabas pa rin sa paraan ng pagtingin niya. Minsan, nagiging awkward siya sa harap mo. Nagiging tahimik, nagkakamali ng salita, o kaya naman biglang nagiging palabiro. Hindi dahil gusto ka lang niyang asarin, kundi dahil gusto niyang mapansin mo siya. Ang mga ganitong kilos ay natural sa taong may nararamdaman. May halong kaba, may halong saya, at minsan, may takot na baka mahalata. Pero kung totoo kang nagmamasid, makikita mo kung alin ang natural at alin ang pilit. Hindi mo rin kailangang maghintay ng grand gesture. Madalas, ang mga simpleng bagay ang nagsasabi ng totoo. Yung pag-abot ng tubig nang hindi mo hinihingi, yung pagtanong kung kumain ka na, o yung pag-alala sa'yo kapag wala ka. Ang mga maliliit na kilos na yan, kapag paulit-ulit at tapat, iyon ang tanda ng taong may gustong iparamdam pero hindi pa kayang sabihin. Mapapansin mo rin kung paano siya makipag-usap sa'yo. Kapag consistent siya, ibig sabihin may halaga ka. Hindi mo kailangang mag-chat muna kasi madalas siya ang unang nagme-message o unang kumakamusta. Hindi lang siya nagme-message kapag may kailangan o kapag bored siya, kundi dahil gusto ka lang talaga niyang makausap. Hindi rin siya basta-basta nawawala. Kung minsan man siyang maging busy, sinasabi niya agad, pasensya na, may ginagawa ako pero mamaya usap tayo. Mga simpleng linya, pero nagpapakita ng respeto at tunay na intensyon. Sa panahon ng ghosting, scene zone at kung ano-anong laro sa chat, ang consistency ay isa sa pinakamalinaw na senyales ng tunay na interes. Kasi kung gusto ka ng isang tao, hindi siya mawawala ng walang dahilan. Hindi mo kailangang habulin o tanungin kung bakit bigla siyang nawala. Andyan siya at mararamdaman mong gusto niyang manatili. Mahalaga rin ang mga maliit na sakripisyo na ginagawa niya. Minsan hindi mo agad napapansin, pero kapag inisip mong mabuti, may mga pagkakataon na nag-a-adjust siya para sa'yo. Sumasama kahit pagod o nag-aalok ng tulong kahit hindi mo naman hinihingi. Ang taong may gusto sa'yo ay laging may paraan para ipakita yon, kahit sa simpleng paraan lang. Hindi niya kailangang ipagyabang kasi ang tunay na intensyon ay tahimik pero totoo.
Makikita mo rin sa paraan ng pag-aalaga niya sa'yo. Yung simpleng tanong na okay ka lang ba? O yung paalala na pahinga ka muna. Minsan maliit lang sa tingin ng iba, pero kapag galing sa taong may gusto, ramdam mo ang sinseridad. Hindi siya nagmamalasakit dahil gusto niyang magpa-impress, kundi dahil genuinely niyang gusto kang alagaan. Pero higit sa lahat, makikita mo ito sa respeto niya sa damdamin mo. Ang bawat may positive tuwisado ay marunong maghintay, marunong gumalang, at hindi nagpipilit ng sagot o nararamdaman. Hindi niya kailangang madaliin ang lahat kasi alam niyang kung para sa kanya, darating din sa tamang oras. Hindi siya naglalaro, hindi siya nanguuto. Pinoprotektahan niya ang nararamdaman mo kahit hindi pa kayo. Ito ang pinakatotoong senyales ng isang taong may gusto din sa'yo. Kapag kaya kanyang pahalagahan kahit wala pang label. Kapag kaya niyang ipakita ang respeto kahit wala pang kasiguraduhan. Ang ganitong klaseng tao, bihira. At kapag nakilala mo siya, ramdam mo agad na iba siya. Dahil hindi siya nagpaparamdam lang, kundi pinaparamdam niyang ligtas ka. Sa dulo, hindi mo kailangang manghula kung gusto ka ng isang tao. Kapag totoo, mararamdaman mo. Hindi mo kailangang itanong, hindi mo kailangang pilitin. Kasi ang totoo, hindi kailangang ipilit. Makikita mo sa consistency, sa effort, sa mga salitang may respeto, at sa mga kilos na may halaga. Kapag gusto ka ng isang tao, gagawin niyang madali para maramdaman mong gusto ka niya. Hindi ka niya iiwan sa tanong na, baka, siguro, pwede na. Malinaw sa'yo kahit walang salitang binibitawan. Dahil ang totoo, ang taong may tunay na nararamdaman ay hindi lang marunong magmahal, marunong ring magpahalaga. At kung lahat ng ito ay nakikita mo sa kanya, ang oras na binibigay, ang mga tingin na hindi mo makalimutan, ang mga mensaheng laging may malasakit, at ang respeto sa nararamdaman mo, malaki ang posibilidad gusto ka rin niya. Pero kung wala kang nakikitang senyales, kung ikaw lang ang laging nagbibigay ng effort, baka panahon na para tanungin mo ang sarili mo, baka ako na lang talaga ang nagmamahal. Dahil minsan, ang katahimikan din ay sagot na. Huwag kang matakot malaman ang totoo. Dahil ang pag-ibig hindi laging tungkol sa kung gusto ka ba ng crush mo. Minsan, tungkol ito sa kung paano mo kayang mahalin ng tapat kahit walang kasiguraduhan. At kung dumating man ang araw na sabihin niyang gusto ka rin niya, magpasalamat ka. Hindi lang dahil gusto ka niya, kundi dahil pinili ka niya. At kung hindi naman, magpasalamat ka pa rin dahil natutunan mong tumingin sa tao ng may respeto at malasakit at natutunan mong kilalanin ang sarili mo sa proseso. Sa huli, ang mga totoong nararamdaman ay hindi kailangang madaliin. Ang pagmamahal ay hindi paligsahan kung sino ang unang aamin. Kapag pareho kayong handa, kapag pareho kayong totoo, magkikita rin kayo sa gitna. At doon mo malalaman. Hindi mo kailangang manghula, hindi mo kailangang magtanong. Kasi sa puso mo, alam mong gusto ka rin ng crush mo.